Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Panginoon ay umirang pa ng 72. Pinauna niya silang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot at panyapak. Huwag din kayong titigil sa daan upang makipagbalitaan kanino man. Sa pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Mananatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idudulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang anumang hiain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ngunit alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga pay, ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kapurasahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala na sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mula sa 12 alagad, pumili pa si Jesus ng 72. Ang bilang na 72 ay kumakatawan sa lahat ng binyagan, na tayong lahat ay nakikibahagit, nakikisangkot sa gawain ng Diyos, sapagkat nung tayo bininyagan, pinahiran tayo ng pari sa ating ulunan at sinambit ng pari na tayo'y nakikiisa at nakikilahok sa pagkapari, pagkapropeta at gayon din naman paghahari ni Jesus. We are anointed in the kingly, priestly and prophetic ministry of Christ. Therefore, every baptized are known to be missionaries. It is not just an obligation of the 12, but all of us who are known to be Christians are recognized to be missionary. And where are we sent? 72 stand for the rest of the world. Sa bawat panig ng daigdig, ang bawat binyagan ay nagpapahayag sana ng mabuting balita ng Diyos bilang kanyang mga misyonero, bilang kanyang mga lingkod. Unfortunately, when we think of being missionary, we think about work. And sometimes, it is so unpleasant on our side when we talk about the work of Christ. Lest we forget, in the gospel text, there is joy
in being a missionary of Christ. At yan po ang nais kong bigyang pansin sa ating pagninilay sa linggong ito, ang galak ng pagiging misyonero o lingkod ng Diyos. Una, sinabi ni Jesus, idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Ang pangunahing gampanin ng lingkod ng Diyos, ng misyonero, ay magdasal. Prayer is the first instruction Jesus gave among the 72 who was sent to be constantly in communion with Him. That the work that they are going to do does not belong to them. It belongs to God after all. It is not about myself. It is about God, whom I serving. And this will always remind us every time we waste God in our prayer life. Na ang gawain paglilingkod ng kabutihan, pagpalaganap ng kabanalan at maging mabuting balita ay pangunahing gawain ng Diyos. Kaya naman, sa pamamagitan ng ating pagdarasal, hindi tayo mabubulag ng mga papurit pagpaparangal. Bagkos ang ating mga kilos at galaw ay laging pagpupurit, pagpaparangal sa Diyos na ating pinaglilingkuran. It is less of ourselves, but more about God. And those people who will find joy in it are the one who are constantly praying and being in communion with God. Ang mga taong hindi nagdarasal, pero nagsasabing lingkod sila't misyonero ng Diyos, ay higit na magagalak kapag sila'y pinapupurihan, pinararangalan, pinapalakpakan. At kapag ganun, they are serving themselves more than their God. And that is the first instruction of Jesus. Idalangin ninyo na ang may-ari ng bukirin ay ang Diyos. Siya ang pangunahing may pananagutan. Siya ang magsusugo ng mga manggagawa. Hindi pala naman tayo. At ang pangunahin nating gawain ay walang iba kundi magdasal. Pangalawa, iminumulat din ng kamalayan ni Jesus ang pagiging misyonero ay makakaharap tayo ng mga pagsalungat o di kaya naman ay mga taong mga pilosopo na hindi tatanggap sa mabuting balita ng Diyos. Pero malinaw na sinasabi dito ni Jesus, sinusugo ko kayong parang kordero sa gitna ng mga asong gubat. We are being sent like a lamb in the midst of the wolves. Anong nais pabati dito ni Jesus? Ang isang tupa ay nangangailangan ng pastol. Kaya kung ikay binababag ng asong gubat at inaaway ka, hindi ka makikipagbabag tulad nila, kundi tulad ng isang tupa, alam mo ang iyong pastol. You will not use their ways as your own, but follow the way of Christ. Because we recognize, I am a lamb, I am not a wolf. Kung ikay inaaway na parang asong gubat ang sayo'y sumasalungat, hindi mo gagawin ang kanilang pamamaraan. Sa halip, mababa ang iyong loob bilang tupa at ang susundin mo ay ang pamamaraan ng Diyos.
Sa ganung diwa, makasusumpong ka ng galak bilang misyonero ng Panginoon. You will find ways in the ways of God rather than on the wolves. Kaya napakahalaga ho nito, especially when conflict arise in our serving the Lord. There are people who will reject us. There are people who will contradict us. There are people who are even going to malign us. But if we are conscious enough, ako'y tupa ng Panginoon. Hindi ako asong gubat. At kahit ako'y awayin, saktan at sugatan, hindi ko papatulan sila sa kanilang pamamaraan. Babalik muli ako sa aking pastol at hahayaan kong siya ang makipaglaban sa aking dangal, sa aking pangalan. And that is the joy of being a missionary of God. We could bank on to someone who are greater to us. We do not need to depend ourselves, but allow God to take His part in order to defend His servant in the midst of the wolves of our lives. Thirdly, since we are missionaries who are finding joy in our service, we do not impose. We are just merely proposed. Bilang mga lingkod ng Diyos, hindi ho tayo nagdidikta na parang tayo ang namamanginoon. Kapag ganyan ang pamamaraan, walang galak at saya na matatamasa ang isang misyonero ng Diyos. When we impose, our being dominant and superior are being shaped up. Lumalaki ang ating ulo at tayo na ang namamanginoon. We are just proposing. And upon proposing, we are willing to be rejected and not to be accepted. And when we are rejected, anong sabi ni Jesus? Ipagpag nyo kahit na ang mga alikabok sa inyong mga paa. Pero sabihin nyo sa kanila, malapit na ang paghahari ng Diyos. So that they will be alarmed of the urgency of the coming of the reign of God. We do not impose. We are just merely proposing and allow them out of their free will to decide to welcome the kingdom of God in their very own lives. Kaya nga po, nang bumalik ang 72, sila'y galak na galak, sayang-saya, sapagkat sa kapangyarihan na kaakibat ng pangalan ni Jesus na kanilang ipinapangaral sa sangkatauhan. Pero anong sabi ni Jesus? Huwag kayong magalak sa mga bagay na yan. As if Jesus telling us, there is something more. Ano ang dapat nating ikagalak? Sabi ni Jesus, sapagkat ang pangalan mo ngayon ay nakatala na sa kalangitan. Parang sinasabi niya, you already find a home in the kingdom of heaven. And that is the joy you need to cling on. In the word of Isaiah in the first reading, ano ang kanyang larawan? Parang isang sanggol na nasa kandungan ng kanyang ina. At ang inang ito'y aalaga at kakalingain siya at aarugahin. Ganung uri ng larawan ang dapat nating kagalakan. Ganung uri ng imahen ang tunay nating asamin upang ang ating pagiging misyonero at lingkod ng Diyos ay tunay nating makamit sa pagsakatuparan ng gawain ng Diyos na iniatang sa atin dito sa mundo. Upang sa gayon, ang tahanan ay ating makamit sa piling ng Diyos sa kalangitan, na tulad ng isang ina na nag-aantay na arugain tayo't kalingain,
sa kanyang dibdib upang manahan, magkaroon ng kapayapaan at gayon din naman maging ganap ang kagalakang nais ng Diyos na sa ati ipagkaloob at ipagbigay. Ang kagalakan ng mga misyonero ay nagsisimula sa pagdarasal, sa pagkilala na ako'y tupa, hindi ako asong gubat, sa pagtanggap sa mga sumasalungat that I only proposing, I could not impose, and allow other people to be free enough to respond to God's invitation out of their freedom, not of force. And in that way, we were able to bring a lot of people closer to God. And just like us, they might also find joy sharing the good news of the Lord, sharing the home in the kingdom of heaven. Let us find joy in being servant of God. Let us find joy and gladness in being missionaries of God. Nawa ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay higit na masaya't puno ng galak kapag alam natin ang ating pinaglilingkuran at ano ang tunay nating hangarin na makapiling ang Diyos magpa sa walang hanggan. Una po, kaninang umaga ay nakapagdala tayo ng 550 buns ng tinapay sa BJMP. At ang palaman po nito'y corned beef, galing pa ho yun sa handog natin kay Maria nung nakaraang Flores de Mayo. Ano po ang nais kong ipabatid? Na kung ang inihandog natin nung Mayo'y mga bulaklak, 2 oras lang ho yung tuyo na. Pero magpahanggang ngayon at marami pa hong noodles na pwede nating lutuin at ipadala sa mga nasa BJMP, ay bahagi pa rin ng handog ni Maria para sa higit na nangangailangan. It is awakening to us na yung kagarbohan ng mga gayak could end up in a very short time. But our generosity of offering food or goods could go a very long way. At yun ho ay pagmumulat sa ating lahat. Hindi naman ho tayo against sa mga magagarbong selebrasyon. But let us be practical in our own little ways. Kaya hinahamon ko nga ho kayo, baka may gustong magluto ng noodles. Kasi ngayon ho ang nagluluto yung mga legionaries. Baka may organisasyon po na gustong magluto ng noodles at dalhin sa BJMP o sa detention center. At baka kayo hindi pa nakapapasok sa loob noon. Maganda hong karanasan para ipulat sa atin na ito ang sinasabi ni Jesus sa atin, nung ako'y nasa piitan, ako ba'y iyong dinalaw? Yung El Shaddai Group po nag-initiate ng mga labis na mga goods na handog kay Maria, dinalaw nila yung kanilang mga pobreng mga manggagawa sa lingkod ni El Shaddai para yung mga hindi na nakadadalo noon mabigyan ng pansin at panahon, and they were able to reach out sa mga manggagawa ni Yahweh El Shaddai. Look how far it goes. No? Kung bulaklak lang yun nung Mayo, basura pa. But it is awakening to us na marami palang pwedeng pakainin, tulungan, at maibsan ang kagutuman kung lalampasan lang natin ang ating sariling kapritsyuhan para isaalang-alang ang ikabubuti ng pangkalahatan. So yun po ang unang nais kong ipabatid. Pangalawa, last Wednesday, umupo po yung mga kinatawan ng construction team together with the architect who make a proposal for our nave, sa kesame ng ating nave. At meron po 3 options. But before we show it to you, we will allow the Pastoral Council to approve the proposal of the construction team. Ayaw ho naming makuryente at kung hindi naman sasang-ayunan ng
pastoral council, we will look for other design. So, ganun po ang process from the construction team who voted and choose the design. We present it to the pastoral council, and then we will present it to the community for all the opinions we are willing to hear before we execute such kind of project. But I was thinking, and I shared it last Wednesday, sabi ko, bakit ba hindi natin pinaguhitan ito kaalinsabay ng altar? Because in my wild imagination, 4 years ago when I arrived here, hindi ko po iniisip na ipagawa ang kesame ni ang bubong ng simbahan, ni ang aisle ng simbahan. The only thing that I have in mind when I arrived June 15, 2021, sabi ko, mapaayos lang yung altar, okay na yun. Dahil napakalaki ng proyekto. And lo and behold, nagpipintura na ho tayo ng Pendetive Dome. And everything, lahat po ng budget ay naka-reserve na, naka-abang na po kapag naningil yung mga kontraktor. And what we are saving now, ay yung pang pakesami na. What am I trying to drive at? Na yung sinasabi sa Ebanghelyo, it is the project of God. It is not my project. Ito'y proyekto tahanan ng Diyos. Hindi ito akin. Ito po'y sa Diyos. At kung nais ng Diyos na maganap, ang tangi nating dapat gawin magdasal at sumunod kung ano ang mga posibilidad at makatuklas ng mga taong magiging katuwang para ang kaganapan nito ay ating maisakatuparan. And that is the message of the gospel today. We are missionaries and partners of God. It is not our project after all. It is the project of God. We are collaborators. We are partners. Our work as missionaries and workers of God does not lie on the output, but rather on our deeper relationship to our Lord, whom we truly serve. Hindi ho ito proyekto ko, ni sino mang tao. Ito'y proyekto ng Diyos. At kung naabot man natin ang tagpo at yugtong ito ng pagawain, huwag niyong alalahanin si Father Mike, alalahanin niyo ang Diyos. Forget about me, but do not forget Jesus who worked with us on this kind of project, because this is the project of God and not of anybody else. At yun po ang pagiging misyonero. Hindi natin ito proyekto ang mundo. Makiambag lang tayo sa nais gawin ng Diyos. At kung hindi man ito matupad ngayon, baka sa mga susunod na panahon. At hayaan ang Diyos gumanap sa mga pagkakataong yaon. But for now, let us marvel on God's goodness to us. At ito ho'y 50% na yung napinturahan. We are more than ahead of our timeline because God sent people with us who could work with the heart for His house. Kaya, ayun po. So, yung sinasabi sa Ebanghelyo, ipinakikita sa atin bilang mga parokyano ng San Roque, proyekto ito ng Diyos. Ang ating dapat gawin, manalangin, kilatisin ang nais niya, hindi tayo magdikta, mag-propose lang. At gayon din naman, hindi tayo mga asong gubat sa gitna ng paglilingkod. Tayo'y mga tupa. At kung may mga mang-aaway sa atin, tumiklop at bumalik uli sa pastol. Sapagkat kapag inaway natin sila parang asong gubat, nakalimutan na natin ang ating sarili. Tayo'y tupa at ang ating pastol ay si Jesus. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan
ang ipinahayag na sinampalatayanan at mahalinang tinanggap na pagdiriwang sa banal na pakikinabang sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo tayong mga misyonerong may galak sa ating puso. Salamat sa Diyos!